Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 2, Aralin 8. Ang ating paksa ay tungkol sa paggamit ng likas kayang pag-unlad o sustainable development. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Natutukoy ang mga hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Una, na ibibigay ang tamang konsepto at kahulugan ng likas kayang pag-unlad. Ikalawa, na ibabahagi ang mga katangian at bumubuong elemento ng konseptong likas kayang pag-unlad. Ikatlo, na iisa-isa ang mga halimbawa ng iba't ibang hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Napahahalagahan ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad o sustainable development ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ikaapat, nasasabi ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad sa pinagkukunang yaman ng bansa. Ikalima, na iuugnay ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ika-anim, na kapaglalahad ng mga iba't ibang gawain na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. At ikapito, na ipakita ang pagpapahalaga ng mga gawain na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Narito ang mga nilalaman. Paggamit ng likas kayang pag-unlad o sustainable development. Mga hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad at mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad o sustainable development ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Magkaroon muna tayo ng balik-aral. Dinggin ang musikang mahimig. Suriin ang nilalaman at mensaheng ipinapahayag ng kantang Maharlika, Kalikasan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Gawing gabay ang mga sumusunod na tanong para sa pagsusuri. Una, ano ang ibig ipahiwatig sa atin ng awitin? Ikalawa, sa pagmamasid mo sa ating mga kapaligiran, totoo bang refleksyon ang kanta sa kasalukuyang kalagayan nito? Ikatlo, sa bahaging ito ng kanta, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Ano sa tingin mo ang liwanag na tinutukoy dito? Isipin, iugnay, ibahagi. Mga tatlong ay na dapat pinapatnubay. Pagkatapos tukuyin ang mga ideya sa naunang gawain, ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng dalawahan o tatluhan ay dapat nabigyang diin ang pagbibigay ng kahulugan o ugnayan ng awitin sa mga iba't ibang larawan. Kinakailangang ring ibahagi ng mag-aaral ang kanilang opinyon tungkol dito. Narito ang unang larawan. Magandang tanawin, nagpapakita ng kahalagahan ng kalikasan. Dapat alagaan ang likas na yaman. Ikalawang larawan, mahirap na pamayanan. Paalala ng kahirapan. Kailangan ng suporta para sa mas maayos na buhay. Ikatlong larawan. Masikip na lungsod, ubarnisasyon.
Dapat ayusin ang urban planning. Ika-4 na larawan, masayang mga bata. Kahalagahan ng masayang pagkabata at sapat na suporta. Sagutin natin. K. Ano-ano ang nalalaman ko? W. Ano-ano ang gusto ko pang malaman? H. Paano ko pa ito matututunan? At L. Ano-ano ang natutuhan ko? SDG Sheet. Sagot sa daigdigang ganap. Basahin at unawain ang mga pahayag na nasa kabilang hanay. Tukuyin kung ano ang kahulugan ng acronym na SDG batay sa mga pahayag. Isulat ang tamang sagot sa patlang na inilaan. Gamitin ang mga pahayag bilang gabay upang maunawaan ang konsepto ng bawat letra sa acronym. Ano kaya ang S na ito? Ito ay layuning panlipunan na may kinalaman sa kakayahan ng mga tao na ligtas na mamuhay ng magkasama sa mundo sa loob ng mahabang panahon. Ito ay ang pagpreserba pa sa kapaligiran upang ito ay magamit pa sa pag-unlad sa kinabukasan. Ang sagot ay S. Sustainability. Ano naman kaya ang letter D na ito? Ito ay isang proseso na lumilikha ng paglago, pag-unlad, positibong pagbabago o pagdaragdag ng mga sangkap na pisikal pang-ekonomiya. Kasing kahulugan, pagpapaunlad, paglago, pagbabago at kaunlaran. Ano kaya ito? Ito ay D. Development. At ang panghuling letra ay letrang G. Kasing kahulugan, tunguhin, adhikain at layunin. Halimbawa, gustong-gusto ni Maria na maging isang guro. Ito'y kanyang patlang dahil gusto niyang makatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang sagot ay G. Goals. Mula sa nakaraang mga gawain, tatanungin ang mga mag-aaral ng mga iba't ibang pamprosesong tanong. Una, ano ang kasalukuyang kalagayan ng inyong lokalidad o kapaligiran? Maayos ba o hindi na? Ikalawa, ano ang mga nakaapekto sa kasalukuyan nitong kalagayan? Ikatlo, ano kaya ang mga maaaring aksyon o mga programa para mas mapaunlad pa ang kondisyon ng kapaligiran? Ang likaskayang pag-unlad. Ang likaskayang pag-unlad o sustainable development ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsasaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. Ang pagsulong at pag-unlad ay mithiin ng bawat bansa. Kung ihahambing sa ibang bansa, ang Pilipinas ay pinagpala dahil mayaman tayo sa likas na yaman. Kaugnay na paksa bilang isa, ano ang tungkol sa likaskayang pag-unlad?
Noong 1972, natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibleng ugnayan ng kalikasan at kaunlaran. Taong 1987, binuo ng United Nations ang World Commission on Environment and Development o WCED upang pag-aralan at bigyan ng kaukulang solusyon ang suliranin sa kalikasan at kaunlaran. Binansagan ang konsepto nito bilang sustainable development na tumutukoy sa mga pamamaraang naglalayong matugunan ang mga pangangailangan ng kasalukuyan nang hindi sinasakripisyo ang kakayahan ng susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bilang pakikiisa sa WCED, binuo ng pamahalaan ang Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD na naglalayong mapanatili ang balanseng ugnayan ng kaunlaran at kalikasan sa bansa. Ang PSSD ay nakatuon sa mga sumusunod na estratehiya. Una, pagpapangalaga sa paggamit ng mga likas na yaman. Ikalawa, pagpapahalaga sa papel ng mamamayan sa pag-unlad. Ikatlo, pagpapanumbalik ng mga nasirang lugar. At ikaapat, pagpapalaganap ng edukasyong pangkalikasan. Narito ang mga layunin ng PSSD. Una, pagpapaganda o pagsasaayos ng mga nasirang ecosystem. Ikalawa, pagsugpo sa polusyon. Ikatlo, pagpapalakas ng suporta at partisipasyon ng taong bayan. Tanong, tugon, pamparunong, pamprosesong katanungan. Ang sumusunod na katanungan ay maaaring gawing gabay ng guro sa pagtatalakay ng aralin. Una, ano ang mga mahahalagang impormasyong iyong nakalap patungkol sa likaskayang pag-unlad? Ikalawa, ano ang ugnayan ng mga detalye patungkol sa pagpapabuti natin ng kapaligiran? At ikatlo, paano nakaapekto ang konsepto ng likaskayang pag-unlad sa ating bansa? Paglalapat at pag-uugnay, ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang ibabahagi ang mga kahulugan at kahalagahan ng likaskayang pag-unlad sa pamamagitan ng talaang ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Kaugnay na paksa bilang 2, mga hamon sa likaskayang pag-unlad. Bagaman maganda ang hangarin ng pagsulong ng likaskayang pag-unlad sa ating bansa, hindi pa rin ito perpektong solusyon upang mailigtas o maingatan ang mga yaman ng bansa at mundo dahil sa mga problema o hamong humaharang sa pagtamo nito. Narito ang ilan sa mga hamon ng pagtamo ng sustainable development. Sa tulong ng mga iba't ibang issue at mga impormasyon, ang mga mag-aaral ay kanilang susuriin ang katangian at kalagayan sa bansa. Una ay mga negosyo na nakatuon sa kita. Maraming kumpanya sa mundo ang may interes na higit na nakatuon sa kita sa mga konsepto ng sustainable development. Ang isang pangunahing hamon ay balakid sa napapanatiling pag-unlad, kung gayon ay maraming negosyo ang nakapokus sa kita at tila walang pakialam sa pagtaguyod sa likas na yaman ng mundo. Ikalawa ay pagsabog ng populasyon o population explosion.
Ang populasyon ng mundo ay lubhang nadagdagan ng mabilis sa huling 200 taon, at ang pagdagsa nito ay tila walang katapusan. Kapag mabilis ang pagdami ng tao, nagdudulot ito ng maraming pangangailangan kabilang ang likas na yaman. Ang mga bansang may pagdagsa ng populasyon ay malaki ang hamon sa mga edukasyon, pagkain, tirahan, ekonomiya at hanap buhay. Ikatlo ay pagkaubos ng non-renewable resources. Isa pang balakid ay ang maling pananaw ng mga kumpanya na mayroong masaganang supply ng mga resources ang mundo. Ang epekto ng ganitong pagkakaunawa ay nagiging sanhi ng sobrang paggamit at maling paggamit ng kapaligiran. Bagamat ang tubig at kagubatan ay maaari pang manumbalik, ang mabilis na paggamit nito ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng mga ito. Sa huli, ang mga mapagkukunan ay maaaring tuluyang mauubos o mawala. Ikaapat ay ang mabilis na industrialisasyon. Ang mabilis na industrialisasyon ng mga mauunlad na bansa ay lumilikha ng agarang pangangailangan para sa maraming likas na yaman. Halimbawa, ang ekonomiya ng mga bansang tulad ng India at China ay mabilis na lumalago, kaya't nangangailangan ang mga tao ng mas maraming likas na yaman ng mundo para sa konstruksyon ng mga kalsada, teknolohiya, produksyon ng pagkain at iba pa. Yung e-bike doon, pinapupunasan ko sa'yo. Ang ilan sa mga hamon, kung hindi man balakid sa konsepto ng sustainable development, ay ang pagbabago ng klima, paggamit ng enerhiya, pagkasira ng kagubatan at mga banta sa pamumuhay tulad ng kalusugan, pagkasira ng kalikasan, polusyon at pagdumi ng hangin. Ang mga isyung ito ay nagbabanta sa balanse ng likas na yaman ng mundo. Sa kabuuan, ang sustainable development ay talagang isang mahalagang adyenda, ngunit isa ring napakalaking hamon. Tanong-tugon, pamparunong, pamprosesong katanungan. Ang sumusunod na katanungan ay maaaring gawing gabay ng guro sa pagtatalakay ng aralin. Una, ano ang mga suliranin na nakikitang maaaring humadlang sa likaskayang pag-unlad? Ikalawa, sa inyong lokalidad, ano ang mga hamon na inyong nararanasan? Ikatlo, paano nakaaapekto ang mga hamon at suliranin na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan? Paglalapat at pag-uugnay, ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Punan ang bucket list ng mga impormasyong batay sa gabay na tanong, gamit ang malinaw at makabuluhang sagot na may kaugnay sa tema. Bucket list. Bakit mahalagang malaman ang mga hamon o suliranin na kinahaharap ng mga mamamayan at kapaligiran para sa pagsulong ng likaskayang pag-unlad? Kaugnay na paksa bilang 3, mga gawaing nagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Mahirap man ang implementasyon ng mga programang likaskayang pag-unlad at kaniyang mga hamon o suliranin, mayroon pa ring magagawa para ito ay mas maisulong pa. Mapalokalidad, bansa, o sa buong mundo. Kagaya ng mga nabanggit na pagsusulong ng mga yamang likas ng bansa sa mga nagdaang aralin sa likaskayang pag-unlad, mayroon din tayong magagawa sa pagsusulong nito.
Narito ang ilang halimbawa ng mga gawain o programang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad o sustainable development. Una ay reforestation programs. Pagtatanim ng mga puno upang labanan ang deforestation at mapanatili ang biodiversity. Ikalawa, renewable energy projects. Paggamit ng solar, wind at hydroelectric energy upang mabawasan ang pag-asa sa fossil fuels. Ikatlo, waste management initiatives. Pagsusulong ng recycling, composting at proper waste segregation upang mabawasan ang basura. Ikaapat, eco-friendly agriculture. Paggamit ng organikong pagsasaka at sustainable farming techniques upang maprotektahan ang lupa at mapanatili ang supply ng pagkain. Ikalima, water conservation campaigns. Pagtuturo sa wastong paggamit ng tubig at pagpapatupad ng water-saving technologies tulad ng rainwater harvesting. Ika-anim ay ang green transportation programs. Paggamit ng mga pampublikong transportasyon, bisikleta o electric vehicles upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Ikapito, community education and awareness. Pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng likas na yaman at kung paano ito mapangangalagaan. Ikawalo, climate action plans. Pagbuo ng mga plano upang labanan ang epekto ng climate change tulad ng pagbawas ng carbon emissions. Ang mga programang ito ay nagbibigay daan sa balanse at pangmatagalang pag-unlad habang pinangangalagaan ang kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Tanong, tugon, pamparunong. Pamprosesong katanungan. Ang mga sumusunod na katanungan ay maaaring gawing gabay ng guro sa pagtatalakay ng aralin. Una, ano ang mga gawain o programang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad? Ikalawa, sa paanong paraan pa natin mapagyayaman ang pagsasagawa ng mga gawain o programang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad? Paglalapat at pag-uugnay, ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang ibabahagi ang mga naobserbahang gawain o programang isinasagawa sa kanilang mga barangay o bayan na tuluyang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad at mga epekto nito sa mga mamamayan. Una, gawain o programa na nagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Ikalawa, epekto nito sa inyong lokalidad. Pabaong pagkatuto, ugnay-unawa. Ating ilapat at iugnay. 3, 2, 1. Numero ng karunungan. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang mga impormasyon o detalyeng kanilang nakalap o naunawaan sa aralin. Gawing gabay ang makikitang chart. Ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. 3 bagay na natutuhan sa aralin. 2 ideya. Nalinawan ka mula sa dati mong nalalaman dito.
at isang bagay na naranasan mo na may ugnayan sa aralin. Abakada, alpabetong tampok ay dunong. Sa gawaing ito, ang mga mag-aaral ay kanilang ilalagom o ibubuod ang mga mahahalagang konseptong kanilang napag-aralan, naobserbahan o naranasan patungkol sa aralin at mga iba't ibang gawain. Gawing gabay ang chart. A. Ang mga konsepto o ideya ay ba, bibong-bibo akong malaman ang aralin kasi, at ka, kahalagahan nito sa akin ay, at da, dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang pagninilay sa pagkatuto, hiling, dinggin, wall wisher. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang kanilang mga kahilingan para sa mga mamamayan upang mas mapalakas pa ang pagsulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman gamit ang mga sticky notes. Kanilang ilalahad at ipapaskil sa wall wisher ang mga ito. Pagtataya at pagninilay. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot mula sa mga sumusunod na katanungan. Number 1. Kailan natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibilidad na ugnayan ng kalikasan at ng kaunlaran? A. 1972, B. 1989, C. 1992 o D. 2013. Number 2, kinakailangan ang pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan upang mapangalagaan ang yamang lupa. Ano ang isa sa mga paraan na maaaring gawin? A. Umasa sa tulong ng kalikasan, B. Gumamit ng mga pataba at patubig, C. Iwanang nakatiwangwang ang lupa, o D. Gawing mabilis ang paraan ng pagtatanim. Number 3. Alin ang nagpapakita ng pangangalaga sa yamang tubig? A. Pagsasagawa ng reforestation, B. Pagtatapon ng dumi at kemikal sa tubig, C. Pangingisda kung panahon ng pangingitlog, o D. Paggamit ng lambat na may katamtamang butas. Number 4. Alin ang hindi makatutulong sa pangangalaga sa yamang mineral? A. Pagsasagawa ng maayos na pagtatambak ng hinukay na lupa, B. Paglinang sa mga minahan ng sinuman kahit walang pahintulot, C. Pananaliksik sa pinakabagong paraan ng pagtuklas ng mineral, o D. Maging responsableng mamamayan sa paggamit ng mga yamang mineral. Number 5, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagsasabi tungkol sa likaskayang pag-unlad o sustainable development? A. Pangingibang bansa ng mga Pilipino upang maghanap buhay. B. Walang habas na paggamit ng mga pinagkukunan natin ng likas na yaman. C. Putulin ang mga puno sa kagubatan para sa proyektong pang-imprastruktura. O D. Pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao na may pagsasaalang-alang sa kakayahan at abilidad ng susunod na henerasyon. Number 6. Ang sumusunod ay nakahahadlang ang konsumerismo sa likaskayang pag-unlad maliban sa isa. Ano ang naiiba? A. Labis na dumarami ang basura na nakasasama sa kalikasan. B. Nasasayang ang likas na yaman dahil sa labis na paggamit nito. C. Nauubos ng mabilis ang likas na yaman dahil sa labis na paggamit. O D.
magsulong ng mga programang nagpapanatili ng kapaligiran. Number 7, paano nakatutulong sa likaskayang pag-unlad ang paggamit ng napapalitang enerhiya? A. Napagkakaisa ng mga layunin ng mga mamamayan. B. Napipigilan nito ang panganib na dulot ng kalamidad. C. Napapanatili nito ang supply ng pagkain at tubig. O D. Naiibsan nito ang epekto ng pagbabago ng klima. Number 8, ang sumusunod ay nagsusulong ng likaskayang pag-unlad maliban sa isa. Ano ang naiiba? A. Gumamit ng LED lights. B. Magtipid sa paggamit ng kuryente. C. Huwag magsayang ng pagkain. O D. Magtapon ng basura kung saan-saan. Number 9, ito ay tumutukoy sa mga pinagkukunan ng enerhiya na napapalitan. A. Energy drive. B. Energy usage. C. Energy efficiency. O D. Renewable energy. Number 10, ito ay tumutukoy sa pagbabawas sa konsumo ng enerhiya nang hindi isinasakripisyo ang bisa o benepisyo ng kagamitang kumukonsumo nito. A. Energy efficiency. B. Energy conservation. C. Energy saving. O D. Energy source. Suriin ang larawan. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng likaskayang pag-unlad o pangangalaga sa kalikasan at X kung hindi. Tingnang mabuti ang larawan. At narito ang mga kasagutan. Number 1A, number 2B, number 3D, number 4B, number 5D, number 6D, 7D, 8D, 9D, 10A, 11X, 12X, 13 check, 14 check, at 15X. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!